Hello? Mom? Thank God! You took the call. Huminga ng malalim si Philip nang marinig ang tinig ng kanyang ina sa kabilang linya. Kanina pa niya ito tinatawagan. Philip, darling, napatawag ka. I miss you, my son. Masayang bungad ng ina. Wala siyang ibang alam na maaaring tawagan kundi ito. I miss you too, Mom. I'm sorry kung inabala kita. Wala na akong ibang matawagan, Ma'am. Kasi nag-aalang ang sabi ni Philip at tiningnan si Sunny na namimilipit sa sakit ng puson habang nakahiga sa kama. Nang dalhin niya ang dalaga sa kwarto nito ay nakita ni Philip ang paghihirap sa mukha ni Sunny. Bakit, nak? May problema ba? Nararamdaman niya ang pag-alala sa tinig ng kanyang ina. Anong ibang gamot sa dysmenorrhea, ma? Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko. He felt helpless. Seeing Sunny in pain cut his heart into pieces. Kung pwede lang si Philip na lang ang mahirapan ng ganon ay gagawin niya. Huwag lang si Zan ang mahirapan. Tumawa ang mami ni Philip sa kabilang linya. Ano ba nakakatawa sa sinabi niya? Philip, my son, mukhang may tinatago kang babae sa amin ng papa mo. Nanunod yun sabi ng kanyang mama. Is this girl so special at natatarang ka riyan? Tataranta ka? At nag-long distance call ka pa para tanungin lang kung anong tungkol sa gamot ng dysmenorrhea. Ma'am, sino ba ang hindi matataranta? Gayong nakikita ko ang paghihirap sa mukha niya. Mamaya, muna ususain, ma. Kailangan ko ng sagot mo. Ang mami talaga niya ang minsan ay isusera din. Okay. Sa tingin ko, narinig pa ni Philip ang tawa ng mami niya. Huminga ka muna ng malalim at parang ikaw tong may sakit. Napasimangot siya. Normal lang yan, dysmenorrhea sa aming mga babae. Mawawala rin yung sakit na yan. Ganito ang gawin mo. Painumin mo siya ng gamot. Meron ba siya dyan? Nakainom na siya pero parang walang bisa kasi nahihirapan pa rin siya. Paliwanag ni Philip. Gumawa ka ng hot compress at ilagay mo sa puso niya. It would make her feel better para maibsan kahit paano ang sakit na nararamdaman niya. Okay, ma'am. I will do it. Thank you, ma'am. I love you. Mabuti na lang at may ina siyang matatawagan. Kahit paano ay napanatag na ang kanyang loob. You're welcome, my son. Take care of that girl and don't forget to introduce her to us when we arrive in the Philippines. Nahimigan niya ang saya sa tinig ng ina. Yes, ma'am, I will. Determinadong sagot ni Philip. Tumawa ulit ito. Bye, son. Nailang na ibinaba ni Philip ang cellphone na ibinulot sa iyon. Nagmamadaling pumunta siya sa kusina at sinunod ang payo ng kanyang ina. Nang matapos ay agad siyang umakyat sa kwarto at naupo sa gilid ng kama. Namimilipit pa rin sa sakit si Sunny. Ano ba ang gagawin ni Philip para hindi mahirapan ng gano'n ng dalaga? Hindi siya mapakali sa nakikitang nahihirapan si Zan. Sunny, masuyong hinaplos ni Philip ang buhok nito. Nagmulat ng mata si Sunny. Nakaramdam ng pag-aalala si Philip sa nakikitang anyo ng dalaga. May luha sa mga mata nitong parang nalusaw ang kanyang puso. Hindi niya napigilan ang sariling punasan ng mga luha nito. Shhh! Tahan na, huwag ka nang umiyak. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Masuyong sabi niya at ngumiti. Pilit na ngumiti si Sunny. Ayos lang ako, sanay na ako sa ganito. Hinaplos uli ni Philip ang buhok ng dalaga. Heto ang hot compress, ilalagay ko to sa puson mo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Sabi niya kay Sunny, tumungo ito at umayos ang higa. Akmang ilalagay ni Philip ang hot compress nang pigilan siya nito. Ako na. Alanganing sabi nito. Ngumiti si Philip. Kitang-kita na niyang nahihiyang mukha nito. Ako na. Sabay ni Philip na inilagay ang hot compress sa puso nito habang hinahaplos ang buhok nito. Hindi ba ang sabi ko sa'yo alagaan kita? Philip, salamat ha. Mahinang sabi ni Sunny habang nakatingin sa kanya. Kung wala ka rito, siguradong namagana naman mga mata ko sa kakaiyak. Simula nang humiwalay ako sa mga magulang ko para magtrabaho dito sa Maynila ay mag-isa ko lang tinitiis tong sakit na to, pero ngayong nandito ka, naalala ko bigla si nanay. Ganito rin kasi ginagawa niya sa akin.
Habang sinasabi nito ang mga salitang iyon, ay tila may mainit na humaplo sa puso ni Philip. Kinagagalak niyang malaman niyon mula kay Zani. Ngumiti si Philip. Hindi ka nag-iisa, Zani. Nandito ko palagi para sa'yo. Ako mag-aalis ang lahat ng sakit na dinadala mo. Ngumiti ng masuyo si Zani sa kanya. Hindi pinagpapalit ni Philip kahit sa ano pa man ang mga ngiting yun. Salamat. Kinintala niya ng halik ang noo ni Zani. Close your eyes and sleep. Dito lang ako hanggang sa makatulog ka. Ngumiti si Zani at ipinikit ang mga mata. Pinagpatuloy ni Philip ang paghaplos sa buhok nito. Kung iyon ang gagawin niya buong buhay ay hindi siya magrereklamo. Basta masisilayan ni Philip ang magandang mukha ni Zani. Hindi siya magsasawang alagaan at protektahan ito. Kinapa ni Philip ang dibdib kung saan nararamdaman niya ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Napangiti siya ng maluwang. Gustong-gusto niyang iparamdam kay Zani na mahalaga ang dalaga sa kanya. She was really a beautiful woman. Si Zani lang ang tanging babaeng nagparamdam sa kanya ng iba't ibang damdaming iyon. They were strange and unfamiliar, but his heart loved those special things. Maybe in time I can tell you everything, Zani. Bulong ni Philip sa nahihirapang tinig. Sa ngayon ay may munting pangamba sa kanyang puso dahil hindi pa siya sigurado kung may katugon ang mga nararamdaman niyang yon. Ayaw niyang samantalahin ni Philip ang pagiging mahina ni Zani na ng mga sandaling iyon ay sariwa pa rin ang sakit na dinadala nito sa kanyang puso. Tiningnan ni Philip ang maamo mukha ni Zani. Hindi niya napigil ang sariling haplusin ang mukha ng dalaga. Payapa na ang pagtulog nito. Nakahinga ng maluwag si Philip at napangiti sa mahimbing nitong pagtulog. Sapat na sa kanya ang mga sandaling iyon. Boo! You're such a major loser, Papa Fee. Shut up, you coward! Naiinis na si Tani Philip sa kaibigang si Josh. Sa halip na pag-ani ng mga ito ang loob niya ay lalo pa siyang iniinis. Ang sarap itakwil ng mga ito bilang mga kaibigan niya. But he could not do that because they were his best buddies. Naroon sila sa bahay ni Renji sa susunod na linggo nang nakatakdang kasalang kaibigan ni Philip sa kasintahang si Maddie. Iyon na ang huling bonding nilang magkakaibigan bago maalam si Renji sa pagiging bachelor. He was happy for his friend. He found his true love in Maddie. Saksi si Philip kung gaano kamahal ang Japanese model niyang kaibigan si Maddie. Philip cursed silently. Ano ba ang gagawin niya para mapayapa ang kanyang damdamin? Araw-araw ay lalo lamang tumitindi ang nararamdaman niya na parang sasabog na ang kanyang puso. Pakiramdam ni Philip ay hindi na niya kayang pigilan iyon. Ang akala na niya noon ay simpleng atraksyon lamang ang kanyang nararamdaman. Pero sa bawat araw na lumipas ay hindi na niya maawat ang mabilis na paglago ng damdaming iyon. He remembered everything. Nung panahong nilapitan ni Philip si Zani sa bar counter na magkaroon sila ng after party sa TMA. Masidi ang pagnanais ng kalooban niya na magwala at suntukin ang lalaking nagpahirap ng husto kay Zani. Kitang-kita ni Philip ang sakit sa mga mata nito habang ikinukwento ang pagtataksil ng nobyo. Wala siyang ibang nais gawin ng mga sandaling iyon kundi ang yakapin ito at alisin ang lahat ng sakit sa dibdib nito. Nang minsang makita ni Philip ang lalaki sa supermarket, ay todo ang pagpigil niya sa sarili na undayan ang lalaki ng suntok para maipaghiganti niya si Zani. Walang karapatan ang lalaking iyon na saktan ng ganoon si Zani. Noon pa man ay alam na ni Philip na may kasintahan ng dalaga. At maliman, ngunit labis ang tuwang naramdaman niya nang maghiwalay na ang mga ito. She didn't deserve that kind of bastard. How could he be unfaithful to a woman like Zani? Hindi alam ni Philip kung saan siya humugot ng lakas ng loob para tanungin si Zani kung maaari ba silang maging magkaibigan. Labis-labis ang kanyang nararamdaman niya na kaba, hindi tanggapin ng dalaga ang alok niya. Ngunit labis din ang tuwang naramdaman ng kanyang puso nang pumayag ito. Iyon ang tanging alam ni Philip na paraan para mapalapit si Zani sa kanya. Papalitan niya ng kislap at tuwa ang lungkot na nasa mga mata ng dalaga. Ipapakita niya na naroon lamang siya para rito. Mula nang magkaibigan sila, ay palagi niya sinisiguradong masaya ito. Her laugh made his heart to go places where only he and Zani belong. He will do everything to make her happy. Iyon ang tanging nais gawin ni Philip sa buhay. But Zani will never know how he felt about her because of the sadness in her eyes. Nais niyang alisin ang sakit na iyon.
hanggang wala nang ibang maramdaman si Sunny kundi ang saya sa piling niya. Palagi niyang nahihiling na sana ay may katugon na ang nararamdaman niya. Ngunit matiyaga siyang naghihintay sa tamang oras because Sunny was worth the wait. Kumusta na ba talaga kay ni Zan? Nakahinting talong ni Allen sa kanya. Nakaupo silang 5 sa sofa sa sala habang nagiinuman. Siyempre magkaibigan pa rin sila. Tinignan ni Philip ang mga matatalim si Ben sa sinabi nito. Ginisihan lang siya ng magaling na kaibigan. Parang hindi ikaw si Papa P Kung hindi mo madaan sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspa. Aw! Hindi na ituloy ni Renji ang sasabihin ng bigla na lamang dumating si Maddie at palo nito sa braso ang lalaki. Pinalikahan ni Maddie ng mata si Renji. Kung ano-anong tinuturo mo sa kaibigan mo. Parang maamong tupa na hinawakan ni Renji ang kamay ng fiancé. Nagbibiro lang naman ako, Maddie. Naglalambing pang hinalikan nito ang kamay ni Maddie. Sumimangot si Maddie at binalingan siya. Huwag kang makinig sa mga payo nito, Piha. Natawa si Philip. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikinig sa kanilang 4. Wala namang itinurong mabuti sa akin yung mga yan. Tinuro pa niya ang mga kaibigan. Binato si Philip ng una ni Allen na agad namang niyang sinalo. Umiiling-iling na nagpaalam si Maddie sa kanila at umakyat sa taas. Nasaan na ba tayo? Tanong ni Allen. Balik tayo kay Philip at sa bulok niyang diskarte. Tantanan niyo akong 4 kung ayaw niyong masaktan sa akin. Kunwari ka pang pahikipagkaibigan na lang habol mo kay Zan. Kung hindi lang namin alam, may itim kang bala kung bakit gusto mo siyang maging kaibigan. Makahulugang sabi ni Josh. At least ako, may ginagawang diskarte. Yang isa dyan, anong ginagawa? Wala. Nga pa rin hanggang ngayon. Ganting parinig niya kay Josh na agad na umasim ang mukha. Tama na yan, parehas lang naman kayong dalawa na torpe. Iling-iling na sabi ni Allen. Nagsalita ang hindi torpe. Magkapanabay na wika nila ni Josh. Kinuwento ni Allen sa kanila ang tinatagong pagmamahal nito sa kababatang si Nessa na ngayon ay fiancé na nito. Tinawanan lang sila ni Allen. Teka lang, ikaw ba Josh may gusto ka kay Ma'am Michelle? Biglang tanong ni Ben. Nakita ni Philip na natigilan si Josh sa tanong ni Ben. Pinakukwela nga lang nila 5 si Josh pero pagdating sa personal na buhay ay napapatahimik nila ito. Biglang kumislap ang mata ni Josh at tumawa. Alam mo, Bentot, daig mo pa ang reporter sa daldal mo. Pwede ba akong sumagot ng next question please? Pinalikahan pa nito ng mata si Ben. Ang arte mo naman, reklamo ni Ben. Si Philip naman ang hinarap ni Ben. Ito ang pinakaseryoso at pinakaprangka sa kanilang 5. Ikaw, P, mahal mo ba si San? Natigilan siya. Sa sobrang prangka ni Ben ay walang preno ang bibig nito. How could he ask him such a sensitive question? Huminga si Philip ng malalim. Gusto niyang si Zani ang unang makaalam ng damdamin niya para sa dalaga. She was the special dream that came into his life. How he wanted to tell her how he really felt. Parang sasabog na ang kanyang dibdib sa isiping iyon. Mahal mo nga, natutulala ka riyan eh. Sa sinabing yun ni Ben, nilagok na ni Philip ang laman ng boteng hawak.